Magandang araw! Alas 7 na kaya ng umaga pero ngayon pa lang ako magluluto ng almusal ko. Hinuuna ko kasing pakainin at gayakan muna yung estudyante bago ako kumain. At pagkaalis nga nila, kaagad naman akong kumuha ng talbos ng kamote para maiprito at maiulam ko. At pagbalik ko nga ito, tapon na nga kaagad yung bigas. Sobrang likot na rin nga talaga nitong mga kambal na to. Kapag ka nalingat kay siguradong meron silang kakalkalin o anumang maikakalat. Wag ka lang malilingat ay siguradong magulo na ang iyong bahay. Minsan nga ay nagugulat na lang ako, nakakalat na yung mga damit namin. Yung tipong kakasasalansan lang nga ng mga damit na tiniklop at kaaayos lang na damitan ay guguluhin naman nila. Napapakamot na lang talaga ako ng ulo kahit hindi makate. Naprito ko na nga yung kamote at ayan, at isusunod ko namang isangag yung kanin. Kaluluto nga lang yung kaninang umaga pero dahil gusto ko nga ng sinangag ay isasangag ko nga. Nakasanayan na nga nating Pinoy ang pagsasangag ng kanin, lalo pa nga sa umaga ay talaga namang napakasarap at lalo na kung may kapartner na kape. Samahan mo pa nga ng piniritong tuyo ay tsak na mapaparami ang iyong kain. Tapos ang ginagawa ko pa nga minsan ay sinasabaw ko yung kape dyan sa sinangag na kanin. Tapos nga kapag may piniritong tuyo ay hinihimay ko sa may sinangag kong kanin na may kape ay napakasarap nun mga kananay. Ganong klase nga lang ng pagkain ay siguradong mabubusog ka na at mapapadami din ang iyong kain. Balik na nga tayo dito sa aking niluluto mga kananay. Nagtakal na nga ako ng 3 takal na bigas at pagkatapos ay hinugasan ko para maisalang ko na rin kaagad dito kapag naluto itong sinangag. Sasamantalahin ko na din habang naglalaro nga yung kambal. At parang nga habang nagkumakain ako ay nakasalang naman na yung aking sinasaing at para hindi na rin naman na sayang yung oras dahil sigurado ko lang mamaya-maya ay iiyak na naman yung kambal at hindi na naman nga ako makakatrabaho dahil sigurado ako mamaya-maya lang ay mag-aawayan na yan at mag-aagawan ng kung ano mang laruan na hawak ng isa. Kain po tayo mga kananay. Thank you Lord sa mga pagpapala. At nang makatapos nga ako dito sa aking pagkain ay ito namang mga kambal ang aking aasikasuhin at paliliguan ko na nga sila para mamaya-maya ay tulog na rin ito at makaluto na rin ang pananghalian. Maya-maya nga pagkatapos ko magpaligo sa kambal ay nag-asikaso na nga ako ng pang-ulam namin ng pananghalian. Dahil tahimik pa naman sila at nalilibang pa ay aasikasuhin ko na at sisimula ko na ang aking pagluluto. Para bago nga dumating yung mga estudyante ko ay nakaluto na ako. At para naman hindi rin ako naaapura at hindi rin ako atrasado sa oras. Giniling na nasa lata nga lang yung iluluto ko ngayon dahil yun ang meron dito sa akin. At yun lang din ang kaya ng budget. Una nga ipiprito ko lang muna yung patatas bago ko nga igisa yung giniling para tuto na nga yung patatas bago ko pa igisa yung giniling. Nasubukan ko lang nagluto dati ng ganito kaya lang nung inuna ko nga yung giniling bago yung patatas ay hindi pa luto yung patatas, dumidikit na nga yung giniling kaya ngayon na inuna ko na nga talaga yung patatas. At nung naluto na nga yung patatas ay iginilit ko na lang muna at saka ko ginisa yung sibuyas. At pagkatapos ko nga magisa yung sibuyas ay sinunod ko na ilagay yung giniling na nasa lata. Hahalu-haluin ko lang din para magsama naman yung patatas at giniling. At sa ganyang paraan nga din na hindi didikit yung ating mga niluluto. Dahil traditional na kawali nga lang yung aking ginagamit. Hindi maiiwasan dyan na dumikit nga yung aking niluluto. Dadagdag nga lang din ako dyan ng mga pampalasa katulad nga ng asin at saka betchin. Hahalu-haluin lang natin hanggang sa magsama-sama na nga yung ating ilagay na pampalasa. Kaunting minuto na nga lang din ang ating hihintayin at pwede na nga yan. Maya-maya nga lang ng kaunti ay okay at pwede na nga hanguin itong aking niluluto. Kaya naman hinaho ko na nga. At bandang alas 11 nga ay dumating na rin nga itong mga estudyante ko at agad ko nga silang hinainan at para pakainin. Nang makapahinga na nga sila bago pa ulit maglakad papuntang eskwelahan dahil medyo kalayuan nga din itong eskwelahan dito sa amin. At hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat po sa inyong panonood at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.